Sa Belle's POV, mabilis naming isinugod sa ospital si Jake at Justin. Wala akong tigil sa pag-iyak. Natatakot ako para sa asawa ko, lalo na kay Justin. Mommy? Umiiyak na sabi ko kay Mommy. Kahit siya hindi tumitigil sa pag-iyak, nandito kami ngayon sa labas ng emergency room. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nangihina mga tuhod ko kaya nakaupo na ako sa sahig. Hindi ako titigil hanggat di nahuhuli ang mail na yon. Galit na sabi ni Mommy. Napakawalang hiya niya. Nagdusa tayo talungkot sa pagkawala ng anak ko, pero tinago lang niya. Dagdag pa nito. Niyakap ko ni Mommy. Noon at ngayon karami pa rin namin ang isa't isa. Tumagal ng halos 2 oras ang operasyon kay Justin. Pagkalabas ng doktor agad kaming lumapit sa kanya. Successful pong operation. Hintayin na lang natin gumising siya at medyo matatagalan ang recovery niya. Saad sa amin ng doktor. Ang asawa ko? Ano pong lagay ng asawa ko? Umiiyak na tanong ko sa doktor. Ang asawa mo kasalukuyang comatose. Hindi ko alam kung kailan siya magigising, pero we're hoping na mabilis sa magiging recovery niya. Thank you, Doc. Pasasalamat ko dito. Ang sakit na ng mata ko, kakaiyak. Bakit kailangan pang sabay na mangyari to? Parang di ko na kaya ngayon. Ang hirap tanggapin na akong dahilan ng lahat ng paghihirap nila. Hindi ako manhid para hindi maramdaman ang pagmamahal sa akin ni Justin, pero mas mahal ko ang asawa ko. Sana ako na lang natamaan. Mas matatanggap ko pa kung ako na lang at hindi sila. Si Miel napakawalang hiya niya. Sa akin siya galit pero bakit tinadami pa niya mga mahal ko sa buhay? Hindi pa ba sapat sa kanya mga taong nalayo sa akin ng asawa ko? Anak, magpahinga ka muna. Sabi sa akin ni Mommy. Okay lang po ako, Mommy. Kayo po magpahinga na muna kayo. Sabi ko sa kanya. Matanda na si Mommy. Kailangan niya ng pahinga. Sige anak, babalik kami dito bukas? Sige po, sagot ko sa kanya. Malalim ng gabi pero mga luha ko, hindi pa rin tumitigil. Nagpaalam ako kung pwede ko bang bisitahin ang asawa ko at pinayagan naman nila ako. Hindi ko gustong makita siya sa ganitong kalagayan. Hindi ko kaya. Nadudurog ang puso ko. Jake ko, gumising ka na. Please? Mas okay na wala kang alaala kaysa ganitong natutulog ka lang. Mahal na mahal kita. Umiiyak na kausap ko sa kanya. Inawakan ko siya at ilang sandali lang, biglang gumalaw ang daliri niya sa kamay. Jake? Tawag ko sa kanya. Mabilis kong pinindot ang button doon para tawagin ang doktor. Ilang sandali lang dumating na sila. Nakatayo lang ako sa gilid habang pinapanood ko sila na check ang asawa ko. Thank you, Lord. Pasasalamat ko sa Panginoon dahil hindi niya pinabayaan ang asawa ko. Lumabas muna ako saglit para tawagan sila Mommy at ang sabi nila pupunta sila dito para makita si Jake. Bumalik ako sa silid na inakupan namin. Pagpasok ko, nakaupo na to sa kama. Jake? Tawag ko sa kanya habang papalapit ako sa kanya. Nakatingin lang to sa akin. Niyakap ko siya na mahigpit. Who are you? Tanong niya sa akin. Ako si Sabrina, ang asawa mo? Pakilala ko sa kanya sabay bitaw ko sa pagkakayakap. How come na naging asawa kita? Si Karina ang girlfriend ko? Sabi niya sa akin. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Biglang dumating na sila Mom. Karim, anak ko. Umiiyak si Mommy habang yakap si Jake. Mom, she said that she is my wife. Tanong ni Jake kay Mommy. Yes anak, siya ang asawa mo. At may mga anak na kayo? Sagot naman ni Mommy sa kanya. Really, Mom? Parang di naniniwalang tanong nito. Kapag maalala mo ng lahat, sigurado ko, hindi ka na namin ihiwalay sa asawa mo. Nakangiting sabi ni Mommy. Yumuko na lang ako dahil nahiya akong bigla. Tama si Mommy, sobrang clingy niya sa akin. Kung pwede nga lang niya ako ibulsa, malamang doon na ako numalagi. Masyado rin kasi talaga itong seloso. Lumabas na lang muna ako saglit para puntahan si Justin. Nalaman ko kasi nagising na ito. Madaling araw na kaya tahimik na ang hallway. Pero pagpasok ko, nagulat ako dahil nagbabangayan si Justin at si Ate Mylene. Ang dati kong nurse. Dito na kasi ulit ito nagtatrabaho. Bakit ba ikaw nagbabantay sa akin? Naiiritang tanong ni Justin kay ate. Hindi nila ako napansin dahil abala sila sa pag-aaway nila. Tahimik lang din ako habang pinapanood ko sila. Pasalamat ka nga eh. Dahil ako pang mag-aalaga sa'yo. Napaka-arte mo. Hindi ka pogi kaya wag kang feeling. Naiinis na bulalas ni ate. Alam ko naman na gustong gusto mo ko. Akala mo siguro hindi ko maalala na ikaw ang kasama ko noong nakaraang gabi. Nagulat naman ako sa narinig ko. Bahala ka nga dyan. Sabel?
Nagulat ito nang makita ko. Nandito lang ako para kamustahin siya, ate. Sige, aalis na ako. Mukhang okay na siya. Nahihiyang sabi ko at mabilis lumabas sa silid niya. Wait! Dinig kong tawag sa akin ni Justin pero hindi ko siya pinansin. Hindi ko tuloy maiwasang mapangiti. Mukhang bagay naman silang dalawa. Sana nga bigyan ni Lord si Justin ng babae na nararapat sa kanya kasi deserve din niyang mahalin. Mabait siya at maasahan kaya swerte ang babaeng bibihag sa puso niya. Pagbalik ko, gising pa rin si Jake. Gising na ba si Justin, anak? Tanong sa akin ni Mommy. Opo, Mommy. Nakangiti yung sagot ko. Akala ko ba asawa kita? Bakit di mo ko inaalagaan? Biglang tanong sa akin ni Jake. Pinuntahan ko lang sa kabilang kapatid mo. Sagot ko sa kanya. Asik nito sa akin. Naparunok na lang ako sa pagiging suplado nito. Dahil sa inis ko, inirapan ko siya. Hindi ko alam pero nakita ko tong ngumiti. Pero bigla ring naging seryoso ulit ang mukha niya. Umupo na lang ako sa may couch. Lumabas na rin kasi sila Mommy para puntahan si Justin. Bakit ka nandyan? Dapat inaalagaan mo ko. Sabi niya sa akin habang suplado pa rin ang paraan ng pakikitungo niya sa akin. Tumayo ako para lumapit sa kanya. Doon na ako umupo sa tabi niya. Sa totoo lang, inaantok na talaga ako eh. Simula mamaya ipapaalala mo sa akin lahat para mabilis kitang maalala. Nakangising sabi niya sa akin. Oo na, patulugin mo naman muna ako dahil inaantok na talaga ako. Wala ka man lang bang more night kiss dyan? Tanong niya sa akin. Kailangan pa ba yun? Tsaka mo na lang ako halikan kapag naalala mo na ako. Sabi ko sa kanya at ipinikit ko ng mga mata ko. Hinayaan ko na lang siya. Ang suplado kasi. Kung sa bagay, hindi siya sa Jake kung hindi siya terror. Ang galing ni God kasi hindi niya pinabayaan ng pamilya ko. Mabutit ligtas silang pareho. Hindi ko alam kung ilang oras akong tulog pero nagising ako dahil may naramdaman akong kumakain sa bibig ko. Nung idilat ko ang mata mo, mukha ni Jake ang bumungad sa akin. Anong ginagawa mo? Sabi ko sa iyo walang halik kapag hindi mo ako naaalala. Naiinis pang saad ko sa kanya. Tinikman ko lang naman. Wala naman sigurong masama doon, diba? Sagot niya sa akin na kinatulala ko sa pagkabigla. Tikim? Wala sa sariling bulalas ko dahil hindi ako makapaniwala sa narinig ko mula sa kanya. Mabilis ko siyang hinampas dahil kung ano-ano kasing lumalabas sa bibig niya. Sira ulo ka? Diyan ka na nga? Naiinis pang sabi ko bago ko pumasok sa banyo. Bala kong maghilamos ng mukha ko. Paglabas ko, nakaupo ito sa kama niya. Tumingin to sa akin kaya inirapan ko siya. Kung suplado siya, magmamalbili na rin ako sa kanya. Uuwi na ba tayo ngayon? Tanong niya sa akin. Hindi ko pa alam. Itatanong ko pa sa doktor mo. Nakakatakot naman kasi ang nangyari kahapon sa iyo eh. Nawalan ka ng malay pagkatapos nakoma ka. Nung magising ka naman, ang sigla mo na kaagad. Sagot ko sa kanya. Magaling kasi ang nurse ko. Nakangiting sabi niya sa akin. Sinong nurse? Magaling pala? Okay. Sabi ko sabay naglakad ako palabas ng salid niya. Narinig ko tinawag niya ako pero hindi ko siya pinansin. Nakakainis lang dahil pinupuri niya yon samantalang ako ang asawa niya. Pumara ako ng taxi at umuwi sa bahay. Naiinis ako na nagsiselos. Pagkarating ko, sinulubong ako na mahigpit na yakap ng 3 kong anak. Mommy, how's daddy? Tanong sa akin ni Ashmar. Okay lang po ang daddy ninyo. Ashley, are you okay? Sorry anak. Umiiyak na sabi ko sa kanya. I'm okay, mommy. Wag na po kayong umiyak. Umiiyak na sabi sa akin ng anak ko. Niyakap ko silang 3. Inasikaso ko sila bago ko bumalik ulit sa ospital. Una kong pinuntahan si Justin. Pagdating ko, nagbabangayan na naman sila ni Ate Maylene, kaya natatawa na lang ako sa kanila. Kumatok ako sa pintuan para kunin ang atensyon nila. Justin, maraming salamat. Pasasalamat ko sa kanya. Can I ask you a favor? Tanong niya sa akin. Ano yun? Tanong ko naman sa kanya. Can I hug you? Di na ako sumagot at niyakap ko siya kaagad. Buong puso akong yumakap sa kanya. Yakap ng pasasalamat sa lahat ng ginawa niya para sa akin, sa amin ng mga anak ko. Sorry, bulong ko sa kanya. I understand. Maging masaya sana kayo ni Kuya. Choice ko naman to eh, don't worry about me. Magiging okay din ako. Sa tingin ko, nakita ko nang para sa akin. Bulong niya rin sa tenga ko. Thank you sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Mahal ka namin ng mga pamangkin mo. Umiiyak na sabi ko sa kanya at tinalikan ko siya sa pisngi.
Napabitaw ako dahil bigla kumalabog ng malakas ang pintuan. Nakita ko lumabas ang asawa ko. Sige na, sundan mo na yun. Malamang nagselos na yun sa akin. Nakangiting sabi niya sa akin. Ate Maylene, ikaw nang bahala sa kanya ha? Nakangiting sabi ko. I don't need her. Supladong sabi ni Justin. Naalala ko tuloy ang asawa ko sa kanya, kaya napangiti na lamang ako. Mabilis kong sinundan ang asawa ko. Pagpasok ko, nakatingin to sa labas ng bintana. Tumikim para kunin ang atensyon niya, pero hindi to lumingon sa akin. Nagugutom ka na ba? Tanong ko sa kanya. Hindi man lang niya ako pinansin. Nagsiselos ka ba? Sagot niya sa akin. Natahimik ako sa sinabi niya. Mas masakit pa tong sinabi niya kaysa kanina sa nurse na magaling mag-alaga sa kanya. Pinunasan kong luhang pumatak sa mga mata ko. Sige, lalabas na lang muna ako. Paalam ko sa kanya at pinilit kong hindi pumiyok. Nagsimula na ako maglakad, pero bigla niya akong hinila at niyakap. Doon na bumuhos sa mga luha ko. Hindi lang simpleng iyak, kundi humahagulhol na ako. Pakiramdam ko kasi, di naman niya ako kailangan sa buhay niya. Iniintindi ko naman siya, pero bakit parang kulang pa rin? Gusto kong sabihin sa kanya kung bakit ko niyakap si Justin. Hindi ito nagsasalita at niyakap lang niya ako. Lalabas na muna ako. Tawagin ko na lang yung nurse na magaling mag-alaga sa'yo. Sabi ko sa kanya. Sige, sagot niya sa akin. Kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya, pero nagulat ako nang bigla niyang sakupin ang labi ko. Banayad at puno ng pag-iingat. Tinugon ko to ng buong puso. Nung maghiwalay ang mga labi namin, pinagdikit niya ang mga noo namin. I'm sorry, sabi niya sa akin. Naiintindihan ko. Alam ko mahirap paniwalaan na ako naging asawa mo. Ang layo ko kay Karina. Maganda siya, mayaman, at lahat na yata nasa kanya. Hindi ko natapos ang sasabihin ko dahil nilikalan naman niya ako. Naniniwala na ako na hindi man kita naaalala pero alam ko, ikaw ang asawa ko. Tulungan mo akong maalala ang lahat. Nakangiting sabi niya. Paano ko ipapaalala sa'yo? Kung may gusto ka naman sa nurse mo. Naiinis na sabi ko sa kanya. Tumawa ito ng malakas. Are you jealous? Tanong niya sa akin. Inirapan ko siya dahil nagsiselos naman talaga ako sa kanya. Napakababaero mo pa rin. Puwisit ka? Hinampas ko siya. Simula na makilala kita, good boy na ako. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Siguro naman naging good boy ako, di ba? Tanong niya sa akin. Malay ko, ikaw ang nakakaalam kung talaga bang nagbago ka na. Mataray na sabi ko sa kanya. Huwag ka na magselos. Ikaw ang nurse na sinasabi ko. Patikim nga ulit ng labi mo, sabi niya sa akin. Di ba bawal kang humalik sa akin? Tsaka na kapag naalala mo na ako. Babe, wag naman ganyan. Kahit 3 times a day okay sa akin, basta may kiss. Ani niya sa akin. Pinapapak mo nga ako kahit tulog ako eh. Singhal ko sa kanya. Napapaisip ako ngayon kung bakit kita nagustuhan. Ang alam ko, gusto ko yung mga babaeng mahinhin. Sabi niya sa akin. Mahinhin naman po ako, kaya lang people change. Pinanliitan ko siya ng mata. Paano ba tayo nagkakilala? Talong niya sa akin. Nagkakilala lang naman tayo dahil maid niyo ko at alam kong na in love ka kagad sa manang na katulad ko. Manang? Nakakunot ang noong sabi niya sa akin. Opo, manang ako manamit at sinamantala mo ang kainosentihan ko. Tumatawang sabi ko sa kanya. Nakakita kong tumaas ang sulok ng bibig niya. Pwede kang tumawa, wag mo nang pigilan. Mataray na sabi ko. At hindi ako nagkamali dahil tumawa nga talaga ito. Sige, kakabagin ka kakatawa dyan, Manong. Automatic namang tumigil siya dahil sa pagtawag ko sa kanya ng Manong. Lumapit to at hinapit ang bewang ko. Sobrang ganda mo, kaya siguro na in love ako sa'yo. Mahinang sabi niya. Opo, sa sobrang ganda ko, inaraw-araw mo ako, prof. Sagot ko sa kanya. Pwede rin ba natin gawin yon araw-araw? Tanong niya sa akin. Hindi, saka na kapag naalala mo na ako. Sabi ko sa kanya. Pero nag-cheat ka. Biglang sabi niya sa akin. Hindi ako nag-cheat sa'yo. Kagad na depensa ko sa sarili ko. Nag-cheat ka. Nicolo ang pangalan ng lalaki. Ani niya sa akin. Tumawa naman ako sa sinabi niya. Iisa lang naman kayo. Sagot ko sa kanya. Pero nag-cheat ka pa rin. Sabi niya ulit. Kung kasing gwapo mo at kasing yummy, talagang mag-cheat ako. Pabirong sabi ko pa sa kanya. Babe, tawag niya sa akin.
Tanong ko sa kanya dahil bigla niyang hinawakan na nasa dibdib ko. I love you. Bulong niya sa tenga ko. Naalala mo na ba ako? Tanong ko sa kanya. Hindi pa pero gusto lang kitang sabihan ng I love you. Sagot niya sa akin. Mahal din kita, Jake ko. Nakangiting sabi ko sa kanya. Niyakap niya ako at ganoon din ako sa kanya. Ngayong araw din umuwi kami sa bahay namin dahil po pwede na siyang lumabas. Si Justin mananatili pa doon na 1 linggo. Pagpasok pa lang namin, sinilubong na siya kagad ng mga bata. Napangiti na lang ako dahil parang wala namang nagbago sa kanya. Nagugulat na lang ako dahil bigla na lang nila akong niyayakap. Kapag tinatanong ko ang laging sagot niya, gusto lang daw niya akong lambingin kahit di pa niya ako naaalala. Malakas din talagang sapak niya eh. Kahit ako sinasabi kong bawal niya akong halikan, pero bumibigay rin ako kaagad kapag nagsisimula na to. Mula noon hanggang ngayon, marupok pa rin talaga ako. Kagaya ngayon, sabay kaming naligo sa bathtub, pero as usual, hindi lang ligong ginawa namin. Ang karupukan ko sa manong na to'y walang hangganan. Dumaan ang mga araw, hindi pa rin nakakaalala sa Jake, pero kahit ganoon malambing pa rin siya at naging masaya ang bahay namin. Nakikipaglaro kasi siya palagi sa mga anak niya at syempre sa akin din. Naging buo ang pamilyang matagal ko nang pinapangarap. Papasok na ako sa office, paalam ko sa kanya. Babe, bakit nagtatrabaho ka pa rin kay Justin? Tanong nito sa akin habang nakanguso. Alam ko nagsiselos na naman to, kaya nagpapalambing. Wala pa siyang secretary kaya hindi ko maiwan ang trabaho ko at nagpapagaling pa ang kapatid mo? Sagot ko sa kanya. Sasama ako sa'yo. Aniya sa akin at pumasok na sa walk-in closet namin. Umupo na lang ako sa kama habang hinihintay ko siya. Ilang sandali pa lumabas na to. Let's go! Yaya niya sa akin. Bumaba kami habang nakahawak ang kamay niya sa bewang ko. Hindi ko alam pero bigla na lang akong nainis sa kanya. Huwag kang ang panihawak sa akin. Naiinis na bulalas ko sa kanya. Babe, may problema ba? Tanong niya sa akin. Wala. Asik ko sa kanya. Narinig ko itong napabuntong hininga at naunang bumaba sa akin. Parang naiiyak na ako pero hindi ko pinahalata sa kanya. Nagulat na lang ako paglabas ko sa pintuan. Paalis na ang kotse niya. Hindi mo lang ako hinintay? Nasaktan ako kaya pumasok na lang ako. Pabalik sa loob ng bahay. Umakit ako na silid namin at naglock ng room. Nagbihis ako ng pambahay. At tumiga na sa kama namin. Sobrang nasaktan at naiinis ako pero wala rin naman akong masisisi. Nag-text na lang ako kay Justin na hindi ako papasok. Pinikit ko na lang ang mga mata ko dahil inaantok na ako. Nakatulog ako. Nagising lang ako sa ingin ng phone ko. Hello? Sagot ko sa phone ko. Hello, Franny. Nahanap na pala ni Miss Karina? Dinig kong sabi ni G sa akin. Talaga? Saan? Tanong ko sa kanya. Sa TV. Sagot niya sa akin. Sige, manonood ako. Bye. Saad ko sa kanya. Pagkababa ko ng tawag, binuksan ko kagad ang TV. Bumuhos ang luha ko dahil nasa TV ang asawa ko. Kayakap niya si Karina. Minsan napapatanong na lamang ako. Mahirap pa talagang maalala. Kaya ba nagmamadali ito dahil alam niyang nahanap na ito? Gustuhin ko mang alamin ang buong detalye sa pagkawala niya, hindi ko na ginawa. Pinatay ko kagad ang TV dahil hindi ko makayanan ang nakikita ko. Bumaba na lang ako para ipaghanda ng merienda ang mga bata. Sumapit ng gabi pero hindi pa rin to umuwi. Siguro nga si Karina talaga ang mahal niya kasi mas naalala pa niya ito kaysa sa akin na asawa niya. Di man lang siya tumawag or mag-text sa akin. Ngayon ko naiisip na baka init nga lang ng katawan ang nararamdaman niya para sa akin. Pinatulog ko na ang mga bata. Pumasok ako ng silid namin. Binuksan ko ang dati kong phone. Tinignan ko ang mga pictures namin noon. Ang mga panahong masaya pa kami at wala halos problema. Buhay nga siya ngayon pero nasasaktan naman ako. Hindi ko alam pero nagiging emosyonal na naman ako. Tinago ko na lang ang luma kong phone. Humiga na ako para matulog. Alam ko naman hindi ito uuwi. At kung uuwi man siya malamang hindi siya tutuloy dito sa kwarto namin. Maaga ako nagising at pumasok sa office. Tama nga ako. Talo lang Jake na tumabi sa akin. Naging abala ako sa pag-aayos ng mga files. Maaga akong umuwi pero sana pala, hindi lang ako umuwi. Kasama kasi ni Jake si Karina at masaya silang nagtatawanan kasama ng mga bata. Tumayo si Karina para salubungin ako. Hi Sabrina. Binati niya ako at niyakap na mahigpit. Ang layo ng dating itsura niya sa ngayon. Napakasimple nitong manamit at wala na rin itong make-up.
Hi! Balik na bati ko sa kanya. Galing kang work? Nakangiting tanong niya sa akin. Oo, sige. Akit muna ako. Paalam ko sa kanya. Hindi ko sinulyapan ng asawa ko. Ramdam ko ang tingin na akong pupunta sa kwarto namin. Baka kay Karina siya nakatingin. Okay? Sagot ni Karina sa akin. Sobrang sakit ang dibdib ko. Pagpasok ko ng silid namin, bumuhos ang luha ko. Nagkulong ako sa kwarto at inabala ko ang sarili ko sa trabaho. Di na ako bumaba dahil baka hindi ko kayanin. Ate, kakain na po. Tawag sa akin ng mga kasambahay namin. Busog pa ako. Pakiasikaso na lang ng mga bata. May trabaho lang akong tinatapos. Sabi ko dito. Pinapakain na po sila ni Kuya at ng babaeng kasama niya. Sagot sa akin ni Rachel. Okay, sige. Nandun ako. Tinapos ko munang ginagawa ko at mabilis kong kinuha ang jacket ko tsaka wallet ko. Nasa hapag pa sila kaya walang nakapansin sa akin. Ginamit kong motorsiklo at pumunta ako sa medyo malayo na convenience store. Bumili ako ng beer and can. Umupo ako at nagsimulang uminom. Nag-browse ako sa phone ko. Halos si Karina ang headline. Sa bawat litrato naroon ang asawa ko. Hinanap ko ang contact ni Sandrix. Naging magkaibigan kami at taga-aral ito ng pagiging abogado. Hello Sandrix, kamusta ka na? Tanong ko sa kanya. Hello Sabel, okay naman ako. Napatawag ka? Tanong niya sa akin. Kapag ba nag-file ako ng annulment, ano mga kakailanganin ko? Tanong ko sa kanya. Are you out of your mind? Bakit ka naman magpa-file? Tanong niya sa akin. Alam ko nagulat to sa sinabi ko. Hindi na ako yung mahal niya. Gusto ko nilang maging malaya sa kanya para magawa niya ng mga gusto niya. Umiiyak na sabi ko kay Sandrix. Huwag mo nang isipin yan. Nawalan siya ng alaara pero baliw na baliw yun sa'yo. Hindi yun agad-agad mawawala. Mas mabuti na ayusin ninyo. Saan niya sa akin? Naiinis ako kaya pinatay ko kagad ang tawag at inubos na ang 2 beer. Akala ko pa naman, siya ang pwede kong lapitan pero hindi pala. Tumingin ako sa oras ng phone ko. Malapit na palang mag-12 at di ko na malayan ng oras. Nagpa siya akong umuwi na lang ng bahay. Pagkarating ko, nagulat ako dahil sa pintuan ng asawa ko at madilim ang tingin. Alam ko galit to sa paraan ng mga tingin niya. Saan ka galing? May diing tanong nito sa akin. Di ko siya pinansin at dumiretso lamang ako. I am talking to you. Sigaw niya sa akin pero nanatili akong tahimik. Bigla niyang hinilang braso ko at nasaktan ako dahil napalakas ang pagila niya. Pero hindi ko pa rin siya iniintindi. Namumulan ng braso ko sa hawak niya. Tumingin lang ako sa braso ko at nung ma-realize niya, agad niya akong binitawan. Sorry. Mahinang saan niya sa akin. Okay. Baliwalang sagot ko sa kanya at tinalikuran ko na siya. Shit! Dinig kong napamura ito. Umakit ako at alam kong nakasunod lang to sa akin. Hinayaan ko lang siya. Babe, I'm sorry. Bigla niya ako niyakap. Napaiyak ako sa ginawa niya. Pero hindi ko siya sinagot. Nanatili akong tahimik, umurong ang dila ko. Kahit ang totoo ay ang dami kong nais na itanong sa kanya. Alam ko mali ang ginawa kong pag-iwan sa'yo kahapon at nasaktan kita kanina. Sorry. I love you, babe. Bulong niya sa akin. Tinanggal ko ang isang kamay niya sa bewang. Matutulog na ako. Sabi ko sa kanya. Naglakad ako papunta sa higaan namin at humiga na ako. Sumunod naman to at yumakap ulit sa akin. Hinayaan ko na lang siya dahil sobrang bigat na talaga ng talukap ng mga mata ko.